Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoon, maraming po salamat sa umagang ito na pinagkaloob mo sa amin masandali ito to worship you in the Spirit and in truth, to magnify your name. And Lord, salamat sa pagbubus mo ng iyong pagpapala sa bawat sa amin. Lord, anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of the name of Jesus. We receive your words, Lord. Fill our hearts with your faith. Thank you, Jesus. Hallelujah. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Yes, Lord. Oh Lord, oh your name is great and greatly to be praised. Napakabuti mo, Panginoon. Yes, napakabuti mo. Aming Diyos Ama. Buat ating ka, O Diyos, napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Noon ngayon, sa buhay tapat. Laging tapat. Everybody shout hallelujah. Thank you, Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Panginoon, we receive your fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of the name of Jesus. And we exalt your name, Lord. And in your name, every knee shall bow. Every tongue shall confess that you are Yahweh, our Lord. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Sabihin niyo sa inyong katabi, kapatid, salamat sa Diyos. Ano man mangyari, naririto ka. At dahil dyan, gusto kitang batiin. Merry Christmas. Sa kabila naman, kapatid, ano man mangyari, dumating man ang lindol, the big one, tsunamis, baha, ligtas ka pa rin. At hindi nagbabago na ikaw ay mukhang, sabihin nyo, mukhang sinalanta ng baha. Hindi, mukhang artistahin. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabay-sabay tayo. We are anointed. We are blessed to be a blessing. We are world shakers.
and life changers for Christ. In Jesus' name, amen. Malakpan natin, Panginoon, makakapunan po tayo lahat. Praise God. Kaninang umaga, sa first service, akong speaker, hindi ko natantya, humaba ako, napaba. So ngayon, alam ko na kung saan ako magsisimula. Dito sa ating bagong message. Meron tayong bagong message. Almost, mahigit na 40 years ako pagiging Kristiyano, pero kahapon ko lang nakita na meron pala nito, no? Ganitong klaseng pananampalataya, no? Kaya ang title po nito, The State of Your Faith. The state of your faith. Yung state, hindi yung United States. State, S-T-A-T-E, meaning kalalagayan. Ang kalalagayan ng iyong pananampalataya. Kalalagayan ng ating pananampalataya. At meron akong tanong, may 3 kalalagayan ng ating pananampalataya. Alin man dito tayo. Is your faith alive? Asleep? Or dead? Ang iyo bang pananampalataya ay buhay? Or natutulog? Or patay? So dito sa 3 klaseng pananampalataya, kalalagayan na ito, dito tayo mag-uusap. The living faith, sleeping faith, and dead faith. Okay. So itong 3 klaseng pananampalataya ito, yung word na living faith, hindi nyo makikita sa Bible, pati yung sleeping faith. Pero, napakaraming supporting scriptures na sumusuporta that there is faith that we can call it the living faith. Maraming talata sumusuporta that there is a kind of faith na sleeping faith, natutulog na pananampalataya. At itong dead faith, ito yung nakikita natin sa Bible na sinabi ni James na faith without works is dead. So, that is dead faith. Pero lahat ng ito, very scriptural, it's in the Bible. Nasa Bible po ito. Ito ating topic. So, purihin ang Panginoon. And I will try my best na i-compress pa ito. So, basahin po natin ang 1 John chapter 5 verse 4. Nasabi dito, for whoever has been born of God, kung sino may pinanganak sa Diyos, lahat po ng pinanganak sa Diyos, magsabing amen. Okay, kayo yon, tayo, no? At sino man pinanganak sa Diyos, born of God, overcomes the world. Napagtagumpayan na niya ang sanlibutan. Bakit? Kalaban ba natin ang sanlibutan? Yung world doon, yung world system, hindi yung mga tao. No? Hindi yung mga tao. Kalaban natin yung world system, yung sinful system nila, wicked system, kalaban natin. No? Yung mga paggawa ng kasalanan, mga karumihan. No? Yung mga ginagawa ng taga-sanlibutan. No? Corruption, pagnanakaw, yung mga current news ngayon, mga balita natin, mga crocodile spirit. Ano? So, nasa sanlibutan yan. At hindi lang yung mga taong may posisyon sa government, yung gumagawa niyan. Yung kundi halos majority na hindi anak ng Diyos ay gumagawa ng karumihan, kasalanan. Kaya yung sistema sa sanlibutan, bulok yun. Kalaban natin yun. At maging ang Diyos, ang Panginoon nagsasabi sa 1 John chapter 2 verse 15, ang sabi doon ni yung congressman, ano, bakit? Delikado. Mahahawa ka. Madadamay ka. Kita niyo isang pastor na ano, Kristiyano, matandang pastor, napasama. No? Naging corrupt din siya.
Ang tanda ng pastor yon sa Maynila. Kilala ko siya. Naging corrupt din, nadamay din sa karumihan sa libutan. Nakakahawa kasi sa libutan. Kalaban natin yan. Pero tinutukoy ko dito, hindi yung mga tao. People are not our enemies. No. It's the devil. Siya yung kalaban natin na nagbibigay, nagtutulak, nag-uudyok sa mga taong hindi paligtas na gumawa ng karumihan. Walang kamalayan mga tao na sila ay they're on their way to hell. Na nakakaawa rin sila. Ang Panginoon, nagkatawan tao, ang Diyos naging tao, kasi mahal niya ang lahat ng tao sa mundo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but will have eternal life. Kita niyo ang difference. Mahal ng Diyos ang yun yung tinutukoy doon na kalaban natin. Kaya sabi dito sa 1 John chapter 5 verse 20, sabi ay, for whoever has been born of God overcome karumihan sa libutan, pero napagtagumpayan natin at mapagtatagumpayan natin sa pamagitan ng ating pananampalataya. So, ang ating faith, ito po ay hindi lang ordinary paniniwala sa Panginoon Jesus, kundi ito ay sandata natin. At tawag nga yan, the shield of faith. No? A powerful shield of faith, spiritual shield, na napoprotektahan tayo sa lahat ng kasalanan, karumihan na yan, because of our faith in the Lord Jesus Christ. At hindi lang ang world ang kalaban natin. May dalawa pa tayong kalaban. Si Satan. Yun yung kalaban din natin. Tatlo yung kalaban natin. The world, the devil, and yung pinakahuli. Madaling talunin ang sanlibutan. Lumakad ka lang sa kabanalan, lumakad ka sa salita ng Panginoon. Hindi ka ma-influensya ng sanlibutan. If you have a living faith, hindi ka ma-epektuhan sa libutan. We can defeat the world. And we can defeat the devil because the devil is already defeated enemy of God. Ngayon, merong kalaban tayo na mahirap mapagtagumpayan unless you have a living faith. Ano yung ikatlong kalaban natin? Yun ang mabigat. Ano yun? Yung sarili mo. Sarili natin. Yung flesh. If we will live under the dictates of this flesh, may hirapan tayong talunin ang laman natin. Mahirapan tayo na manalo kung magiging malakas atin itong ating laman. But if we have a living faith in the Lord Jesus Christ, hindi tayo matatalo. Our flesh cannot overcome us. We can defeat that old nature of the flesh. Alam niyo tayong mga na-born again na sa Panginoon, ang na-born again sa atin yung ating spiritual life, yung ating spirit man. Mind, will, and emotion, yung pagpili natin, yung ating pag nakikita natin na paano mo malalaman na maglilingkod ang Diyos, ano man mangyari. Amen. Dumanas ako ng test. Sabi ko, Lord, never na absent ako pag Sunday worship service. Kasi alam nyo, naranasan ko ng paluin ako ng Diyos. Noong 19 panahon ng 80s, bagong lipat ang church kami dito, Church of the Living God pa noon. Kabataan ko pa noon, kalakasan, napakahilig ko pa noon, hindi pa rin maalis sa akin yung madalas sumasali kami sa mga karate tournament noong panahon na yun.
Bata pa ako noon, napakahilig ko na sa martial art noon. Ang payat-payat ko noon, pero pag may tournament, parang adik ako. Kahit lalaki ng katawan at matatanda yung kalaban namin, binabangga namin. Hindi naman ako manalo, nasasaktan lang ako. Kasi ang payat-payat ko. Eh nung lumipat ako sa Maynila, tapos nagpapastor ako dito, at the same time, tatrabaho ko sa GMA, nagkaroon ng national karate tournament. No? At ang nag-sponsor yung mismong school namin, Japan Karate Association, international yun. At magdadatingan, pati yung taga-ibang bansa. Sabi ko, wow, isang beses lang mangyayari ito sa buhay. That was year, ano pala yun? Year, hindi. Mga 80s yun, 80s. So sabi ko, Lord, excuse me, absent po muna ako. Kasi minsan lang mangyari ito, yung mga taga-Saudi, taga-Middle East, yung mga sa Amerika, yung mga and nationwide, magsasama-sama, lahat ng pinakamagaling sa karate, magbabanggaan. Gusto kong maka-experience ito. Umabsent ako. So, nagtoka ako ng magpipreach at lumuwas ako, iniwan ko ang gawain. Unang salang ko pa lang, nasaktan na kaagad ako. Dahil yung sensitive, hindi siya sensitive, hindi siya receptive sa tinig ng Holy Spirit. Hindi niya mapakinggan ang tinig ng Holy Spirit kasi natutulog siya. Di ba tayo pagtulog physically, hindi tayo aware minsan, pag malalim yung tulog natin, hindi tayo aware sa nangyayari. No? Sa spiritual, pag malalim din yung pagkakatulog mo, no way, hindi mo alam kung ano nangyayari sa paligid. Under attack ka na ng diablo, hindi mo pa alam. You are already full of pride, hindi mo pa rin alam. Ang isa mo palang paa, nasa hukay na ng impyerno, hindi mo pa rin alam. And listen, nakatapusan, ligtas ba itong may sleeping faith? Unless na sila'y gumising, hindi sila ligtas. Hindi sila ligtas. So now, pinakakatapusan, dead faith. Ano naman ang dead faith? Ito yung mga tao na nagpo-profess they're Christians, very religious, napaka-religious nila, pero hindi sila born again. Marami na, lalo na sa ibang religion, Hinduism, Islam, Buddhism, daig tayo ng mga yan. Sa pagsamba, daig tayo. Sa Islam na lang, ilang beses sila mag-pray sa isang araw? 3 times or 5 times? Walang pakimik-kim yan. Naglalatag yung mga ng carpet, luluhod sa kalagitnaan ng mga tao yan. Daig tayo. Yung mga Buddhist, yung kanilang commitment, talagang ano yan, bless Buddha. Bless Buddha. May hawak sila yung beads, rosaryo, doon ginaya yung rosaryo. Tinatapos nila yung bead, nagcha-chanting sila. Hindu, gano'n, nag-yoga sila. May paniwala sa rin, ipapanganak ka sa next life, reincarnation. Ang gaganda. Pero, they have dead faith. Hindi makakapagligtas. Walang katuturan. Sayang lang. They will still go to hell because they have dead faith. Mukhang very religious. Puro salita lang. No? Pero walang bunga, walang Christ-likeness. At nire-reject nila ang pagiging Panginoon ni Jesus. Ang pinamumuhay nila, sila ang boss sa sarili nila, hindi si Jesus. Ayaw nila na pakikialman ng Panginoon yung masasamang ginagawa nila. Ayaw din nila na sila'y mapagsabihan. No. They are living in darkness. Wala silang liwanag. They are not regenerated. Hindi sila born again. Pero, kasama sa church. Pero hindi niya alam, hindi rin alam ng mga kapatid, they have dead faith. Meron kaming several years ago, siguro mga 25 years ago, merong lumapit sa amin na umiiyak. No? Matangkad siya, lalaki.
payat. At sabi niya, gusto ko makausap ang pastor niyo. Dumating ako, ano yung Brad? Humagulgul ang iyak, sabihin ko sa inyo, walang sinabi si Gabby Concepcion pagdating sa drama. Tulo yung uhog niya sa pag-iyak. Hagulgul, gusto ko pa lumapit sa Diyos. Ayoko na nang maging masama. Ako po'y NPA. Ha? Tulungan niyo, mabago. Ayoko na sa NPA. Sumusurrender na ako sa Panginoon, sa Diyos. Ebanghelyo ko, tanggapin mo si Jesus. Tinanggap niya. Sabi niya, ito gusto magbago buhay, wala akong matitira. Wala kang matira. Tinanggap namin sa loob, dito. Naku, nabuhay siya dito. Ginawa pa namin caretaker dahil nagtiwala kami. Kasi laging present sa prayer meeting. Sa Bible study, laging present siya. At madadatnan dito ng mga kapatid. Masisilip sa pinto, si Brother Rico ang pangalan, nakaluhod, nananalangin, nagpipray. Laging ganon. Then, after 1 year, eto na. Sila Sister Banji, Pastor Kan, dati nakatira sila sa itaas. Tapos sila Sister Esther dito sa ibaba. Sila Jimson, nandito rin sila nun. Libre telepono rin, lahat. Libre tulog. Maluwag ang church noon. Wala pa nakawan. After a year, napansin ko, may butas yung banyo. Nagagamit pa yung banyo sa butas. Binarena, bilog na. Sabi ko, dati wala ito ah. Sabi ko, mukhang merong nagbutas. At kung sino may nagbutas, balak yata akong silipan pag jingle ako. Hindi. Siyempre, may mga babae rin dito, naninilip. Pagkatapos, nung wala, after ilang araw, nawawala yung relo ni Sister Banji. Nawawala rin yung wall crack dito. Ang dami nawawala. Sabi ko, duda ako. Kinausap ko, sabi ko, Rico, nagkakawalaan na dito. Ang kutob ko, ikaw. Naku, pastor, umiyak na naman. Hindi po ako, nakakatakot gumawa ng kasalanan. Excuse me. 1 hour, hindi ko tinigilan. 1 oras, sabi ko, Rico, hindi kita tatantanan, aminin mo na. Ikaw ang itinuturo sa akin ng Panginoon na kumuha ng lahat ng yan. Kita niyo, Panginoon, nagbago na ako. Hindi, aminin mo na. Ikaw talaga suspect ko. Ikaw tinuturo ng Panginoon. Napagod na. Hindi talaga ako maalis. Magkausap kami sa kwarto ko. Mamaya, napagod. Inamin, Pastor, aaminin mo. Ako nga. Saan mo dinala yung mga relo? Yun, binenta ko sa palengke. Abay, habulin mo. Pinaalis na namin. Nung pinaalis namin, tiningkab. Meron maliit na box dito, drawer. Tiningkab ng mga kabataan yata dahil ginawang taguan ng gamit no si Rico. Nako, nung tiningkab, ganyang mga magazine, mga bold na magazine. Mga malaswang babasahin. At siya pala, nagpapanggap lang. At pumunta pa sa bahay namin, nagpaalam. Sabi ko, alam mo Rico, ito huling salita ko sa iyo. Sa pupuntahan mo, huwag mo nang uulitin ito na ginawa mo sa church. Alam mo kung bakit? Pag ginawa mo ito, madadatnan ka na lang, tigas ka. Maniwala ka. Maninigas ka. Papatayin ka ng Diyos. Kaya magtino ka na. Ay, opo, talagang mabago. Hindi ko nakita. After ilang years, nabalitaan ko, nasa Quezon. Kasama ng mga pastor. At naging caretaker dito sa church. At isang araw, yung pastor ay napakabait. Pag walang ulam si Rico, yung ulam niya binibigay. So, isang araw, nadatnan ng pastor, ano nangyari kay Rico? Nakahiga. Pinapaypayan ng kapatid, babae. Nahimatay ho. Patayin niya.
Ginanyo yung bunganga, biglang bumuka bunganga. Lumabas yung demonyo. Ang baho. Mabaho ang demonyo, mga kapatid. Nakaamoy na ko niya. Lumabas yung demonyo. Sabi, kapatid, patay na ito Patay na si Rico. Tigas na tigas siya. At tigas Tigas na tigas siya, gano'n. Yung sinabi ko sa kanya na warning, hindi niya pinakinggan. Nagkatotoo. So meron siyang dead faith. Nakikinig po ba tayo? Pero kasakasali. Nasa church. Ngayon, sa konklusyon natin, what is the state of your faith? Ano ang kalagayan ng pananampalataya? Yan ba ay living faith, sleeping faith, or dead faith? Application, sabi sa 2 Corinthians chapter 13, verse 5, examine yourselves whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not know yourselves? Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you? Unless indeed you are disqualified. Ano sabi ng Panginoon? Let's examine ourselves. Paano ang pag-examine sa sarili? Lumapit ka sa Diyos. Pray to God. And with an honest, humble heart, sabihin mo, Panginoon, search my heart. Siyasatin mo po ako. Sabihin mo sa akin ang kalagayan ko, Panginoon. Magtapat ka sa Panginoon. Search my heart. Kasi pag tayo nagsiyasat, siyasatin ko ang sarili ko, pagka-contaminated ang puso natin ng kasalanan, manhid. So better na sa Diyos tayo magpasiyasat. Let's examine ourselves by the help of our God. Sabihin natin. Then, let us share our faith to others. Share our faith with other people. Evangelize. Share that salvation. At mula ngayon, magtapat tayo sa Panginoon. Do you have a living faith? Or sleeping faith? Or dead faith? Ang dead faith, hindi maliligtas. Ang sleeping faith, hindi maliligtas. Only the living faith, a person with a living faith, ang maliligtas. God bless everyone. Let's stand in the presence of God. Sabihin natin, Panginoon, sige, sabihin natin, patawarin mo po ako kung nagkaroon man po ako ng sleeping faith. Simula po sa araw na ito, kinocommit ko ang aking buong buhay sa iyo. Minsan pa, dinededicate ko ang aking buong pagkatao, ang aking buhay sa pagkapanginoon ng Panginoong Hesukristo. My Lord Jesus, you are my Lord, my God, and my only Savior. Forgive me, Lord. Patawarin mo po ako. Right now, cleanse me with your precious blood. Thank you, Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin. I declare that you will receive surprise blessing this week. Lahat na naniniwala, magsabing amen. Amen. I declare na gagamitin ang bawat isa sa inyo sa ubasan ng Panginoon to bring more souls to God's presence. Lahat ng gusto na paggamit, will you say amen? Okay. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all in Jesus' name. Amen. Amen. Romans 6:19 says, yes, Romans 16:19. Romans 16:19 says, be excellent for what is good. Be innocent of evil. Be excellent for what is good. Be innocent of evil.
For the God of peace will soon crush Satan. God will crush him underneath our feet.